Welcome back to Good Morning Boss. Okay, Carla, ngayong last day ng September, siyempre kahapon, di ba, ina-announce natin, kahapon yung last day na registration para sa SK elections sa darating na February 2015. At syempre, patuloy pa rin yung, yung panawagan sa lahat ng mga kabataan na, alam mo yung lagi sinasabi natin ni Dr. Rizal na yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Yes. Kaya naman hanggang ngayon, alam mo ba, na sa buong mundo, ayon sa dati tinuro sa amin sa college, na yung SK, ito'y natatangi sa buong mundo. Na talaga na-empower yung mga kabataan na syempre mag-lead as early as 15 years old to 17 years old. Kaya naman ngayong umaga mga boss, para syempre mas malaman pa natin yung iba't ibang detalye hinggil dyan sa sangguniang kabataan. Makakasama natin ang spokesperson ng COMELEC, walang iba kundi si Director James Jimenez. Good morning, sir. Good morning, Sir. Jules. Carla, good morning. Okay, sir. So, firstly, siguro para at least may brief knowledge yung mga viewers natin regarding dito sa SK. Ano ba yung ginagawa ng SK? Ang SK, supposed to be, tumutulong yan sa barangay structure. So, meron kang mga adult na barangay officials, but at the same time, merong youth arm. Ito nga yung SK. Over the years, ang nangyari niyan, sila yung tumututok sa mga pangangailangan ng kabataan sa kanilang komunidad. Pero yung talagang pinakamasasabi nating top-level purpose ng SK, kung bakit siya binuo, ay para mabigyan ng governance experience yung kabataan. Para bago pa sila sumabak sa politika as adults, na nakita na nila kung paano ang tumakbo para sa isang elective office, paano mamahala ng pondo, halimbawa, at paano basically maging mabuting public leader. Okay. So, yan talaga ang purpose ng SK. Sir, matanong ko lang, ano-ano po ba yung mga proyekto na pwedeng gawin ng mga SK chairman? Marami. Basically, ang pinaka-criteria lang naman dyan, kailangan youth-oriented, or para sa kabataan. Pero kadalasan, especially in the last few years, ang majority ng mga projects nauuwi sa sports o kaya liga, ganyan, in some cases clean-up drive, and then kung medyo masipag-sipag yung SK, kuminsan nagpapa-concert sila, ganyan, which are all very good, they're all very youth related, but syempre there are some people who also feel na you could probably do more, just exercise a little bit more imagination and creativity, mas marami kang magagawa para sa kabataan. Okay. Sir, if okay lang, bago natin pag-usapan yung election itself na February, pag-usapan natin iba't ibang, siguro yung mga issues na dumidikit dito sa SK para at least lalong lumawak yung usapin. Yung iba't ibang issues din dito sinasabi na pwede daw maging training daw for corruption itong SK as early as 15 years old. Yes, well, that's true, It's a possibility. Corruption naman, kahit saan pumapasok yan, Pero tingnan naman na lang kung unique ba sa SK yung ganong sitwasyon. Pangalawa, bakit nangyayari yon? Ang SK, una-una hindi yan unique sa SK, Even the adult structures are prone to corruption. But yung SK in particular, bakit nangyayari yon? Ang SK kasi, supposedly, mini-mentor yan nung mga barangay officials. So kung may problema yung corruption sa SK, saan ang gagaling yan? Hindi naman uusbong ng buong buo yan sa isipan ng kabataan, kundi natuturo yan. Okay. So siguro medyo unfair din to blame the SK for that sort of problem, kasi kabataan nga yan Like for instance, think about it this way. Yung 15 to 17 na SK officials, they're the same age that student leaders are. Yes. Right? You were in school. You were in a council member, right? Did you end up corrupt? Siyempre hindi, di ba? Sasabihin natin, siyempre hindi. But the point is, in the school structure, merong tutok na advisor. Yes. Di ba? Natuturuan ka. Gumagastos ka rin naman sa eskwelahan. Nagko-conduct ka rin naman ng mga fundraising, which you spend. But always with good oversight. Yes. In the barangay, maybe it's different. Maybe that's the reason why it becomes easier to spend money in a corrupt way. Diba? Okay. Sir, nung sumulpot na itong mga iba't ibang issues, meron ding reforms na syempre umangat din. Yung mga panawagan ng reforma, yung hashtag FixSK, may ganun pa nga yung NYC, National Youth Commission. So sir, syempre gusto natin na for me, sa akin nga gusto ko masalba yung SK kasi very empowering siya for the students. Pero since matutuloy na nga yung elections ng February, in what ways po kaya natin siya pwedeng isalba or i-reform para mas maging maayos yung sistema? Well,
Noong 2013, na-postpone siya kasi merong mga allegation laban sa sistema, no? Na sabi nila, make it irrelevant or not worth pushing through with. Una, yung supposedly nagkakaroon ng dynastic tendencies. Pangalawa, sabi nga, allegations of corruption. Pangatlo, ano ba talaga ang ginagawa ng SK? Diba? Parang paligan na lang ba talaga lahat? Siguro, one positive way that you can move forward from this is for the current crop of SK aspirants, yung mga SK hopefuls, to consider these allegations, these criticisms as a springboard. No? So, pagpasok nyo as SK, tutukan nyo itong tatlong problema na to. Alamin nyo kung paano nyo maa-address yung mga problema. I always say that you can't argue with success. No? So, when an SK official successfully addresses these problems, mawawala rin siguro yung calls for abolition at maayos nga yung SK within the system. The problem kasi with abolition is like, you know what they say? It's like throwing the baby out with the bathwater. Kung madumi yung tubig, itapon mo yung tubig. Di ba? Huwag mo itapon yung bata kasama yung tubig. And if the problem is corruption, then fix the corruption. Don't throw out the entire system. So hopefully, yun ang gawin nila ngayon. Ayan, so meron ba? Siguro nalinaw na rin naman sa mga boss natin yung relevance ng Sangguniang Kabataan. Alright, so siguro pag-usapan na natin yung eleksyon na magaganap na nga sa 2015. February 2015. Ito sir, marami nagtatanong kasi kahit ako confused kung anong edad ba yung mga pwedeng bumoto for SK? Kami ba ni Jules na above 17 na, pwede pa rin po ba kaming... 17 ka pa rin ba? Pwede pa po ba kaming bumoto sa SK? Above 17. Okay, yes. Pag SK elections, 15 to 17 years old lang. Okay. May mga panukalang to increase the age bracket, but those are just plans right now. Plans pa lang. Talagang 15 to 17 lang po. Okay. So, sir, yesterday, deadline na registration for Feb 2015. So far, since nag-start yung registration, mga ilan yung estimate natin na nag-register? Well, right now, it's too early to tell kung ilan yung nagparehistro ngayon. Ano? We're only today collating. Plus, there are still some places kung saan tuloy-tuloy pa ang SK registration. Specifically sa Obando, Bulacan. Okay. Tuloy-tuloy pa yan. Sa Cainta, today is the last day. And then sa Ilocos Norte at Ilocos Sur hanggang October 6 pa sila. But in general, we're probably going to be seeing about 1 to 1.5 million new registrants. The reason for that is nung July, marami tayong naparehistro. Nakapagparehistro tayo ng mahigit 3 milyon nung July nakarang taon. Nung na-postpone, about 1.2 million naging 18. So nalabas na sila dun sa bracket, no? Ngayon, kumbaga, ang nire-register natin, yung pumasok naman, yung naging 15, no? Or magiging 17 years old on the day of elections. So, ang estimated population natin, pagdating ng election, is about 3 to 3.5. Okay. Oo. And so far, mukhang na-meet naman natin. Good news. Ayan, napakagandang balita. So, sir, siguro dahil nga marami pa ring batang hindi po nakikiisa dito sa SK, no? Paano po ba natin i-encourage sila na makiisa at talagang magparehistro at, bumoto to exercise the right to vote nga at simula na nila dito sa SK? Ano pong ginagawa natin mga proyekto? Well, yung tumututok talaga dyan, yung naghihikayat sa SK, yun talaga yung trabaho ng NYC, no? One of its many functions. And they're doing it admirably. Nagmo-mobilize sila sa iba't ibang barangay, which is good, no? Because the youth will always follow by example. Yes. Will follow the example of their elders, I should say. And it's very important that the example is there. Yes. No? Hindi pwedeng puro talkies lang. Yes. And okay naman, nagagawa naman ng NYC. Sa ganang amin naman sa COMELEC, patuloy naman kami nagpapaalala sa kanila na merong ibang dimension din yung itong pagsali dito. This is not just about winning, no? This is not just about winning power or influence or bragging rights in your community. This should be about serving the youth that you live with. Sir, we have 4 to 5 months before February. So, yung usual kasi na parang nangyayari dito, Carla, from voter registration, nag-transform tayo to voter education. So, how will we educate the youth, those 15 to 17 years old na pumili ng tamang mga kandidato, all that? I'm open to suggestions. Okay. That's good. No, but Call us, sir, on Twitter. no, but really the most important thing is to reach out to the youth talaga, is to talk to them. And there are a lot of tools available nowadays, no? Ang kailangan lang, magamit mo yung tools ng tama, ma-engage sila ng tama, mamulat sila.
doon sa sitwasyon sa kanilang mga komunidad. Ang problema kasi at ang nakakapanghina talaga dito ay kuminsan kapag nagsimula na yung proseso, parang nagiging payabangan na lang no? Palakasan ng music, pagandahan ng tarp, dapat yun ang baliin natin. Okay. Sir, there are actually suggestions din, di ba? Even in Congress, may mga panukala na gusto nila ilagay yung voter education sa curriculum. So, tingin sir, anong pananaw nyo hinggil doon? Sinusuportahan namin yun. We believe that it should be in schools. And in fact, we believe it should be in schools as early as as elementary school, no? Kasi hindi mo naman kailangan syempre pukpukin ng politika yung bata. Age appropriate naman dapat ang approach. Pero mas maganda nga kung nasa eskwelahan yan kasi nagkakaroon ng tuloy-tuloy na edukasyon. Ang voter education kasi hindi yan short term Hindi ka pwedeng humarap sa tao, kausapin mo isang oras, sasabihin mo okay na yun. Hindi. Mahabaan yan. Repetition is the key. As with any other kind of education. So, hindi lang tuwing malapit ng eleksyon. Dapat part talaga ng... Oo, kasi ang tunay na voter education kasi naghahanda sa pag-iisip ng tao na lumahok Hindi yung i-approach niya yung election as a one-time event, kundi as a part of his democratic life, di ba? Kunwari, hindi ka naman when you learn how to drive, hindi naman dun mo lang gagawin, pinapractice mo din yan, di ba? So, para maging magaling ka. Okay, so yan Carla, marami tayong natutunang bagong mga detalye hinggil nga dito sa Sangguniang Kabataan para sa kanilang eleksyon sa 2015. Ayan, So, mensahe na lang po siguro sir sa mga boss natin, lalo na sa mga kids and sa mga parents sa hikayatin nila yung anak nila. Particular doon sa mga lugar na sinabi ko, doon sa Obando, Bulacan, sa Cainta, Rizal, at sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pwede pa po kayo magparehistro sa Ilocos Norte at Sur hanggang October 6 pa. So doon sa mga magulang, wag kayong mahiyang samahan yung mga anak nyo sa COMELEC offices at turuan nyo sila kung paano maging talagang aware at responsible members ng kanyang community. Okay. Ayan, maraming tayong salamat. natutunan, Oo, marami tayong natutunan. Ay, hindi na tayo makakaboto. Pwede ba? Pwede ko. Okay, so yan, hinikayat nating lahat mula rin syempre sa telebisyon ng bayan na maging matalino, matalas at malaya ang lahat ng mga botante natin, especially ng mga kabataan, sa darating na February 2015 elections para sa Sangguniang Kabataan. Muli nakasama natin ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director James Jimenez. Thank you, sir. Thank you so much. Maraming salamat po. Salamat.